nila eh, na laruin natin yung vision sa turtle fight, and then kapag nagkamali sila ng pwesto, we either give the turtle or turn the turtle. Pero mukhang napakabilis lang ng ating randomizer. Hindi na pinaikot pare. Bigla na lang lumabas. Broken walls ang ating mapa para dito sa game number 3. Big sabihin. Hindi pa. Kalma lang. Rorolyohin pa natin pare. Titignan natin kung ano nga ba. Pag ito broken walls lang ulit, matatawa na lang tayo. Ayan na! Panitawa. Natawa, panintawa. But broken walls ang ating mapa. Na-excite lang kanina, no? Medyo yun yung unang lumabas. Oo. By the way, dalawa silang magde-debut dito sa Broken Wall. So first time nilang may experience itong Broken Wall sa MPL. For sure sa Scrims na experience na nila yan. Pero yan, matik yan. Walang utility jungler sa mapa na to. Kasi favorite na mapa to ng mga utility junglers. Ang dami nila kasing pwedeng pasukan, pwedeng... Maliban kaya Kai, by the way. Pwede, kanino? Kaya Kai. Tama. Ayaw niya yan eh. Ayaw niya yan kasi kulang-kulang naman yung mga pader, di ba? Kulang-kulang yung mga pader dito. Lumulusot bigla eh. Yung konting dulas mo lang. Uy! Lumusot! Set up ko na yun eh. Pero hindi na rin natin makikita yung 1-1 dito. Surprisingly pa, kasi Aurora pa yung nagtanggal kasi nga wala nang Fred Rin. No. And so far, no, yung mga assassins natin, napaka-open pa ng halos lahat. Yep. In fact, Fanny lang ang natanggal dito. Oo. Nandito pa rin yung, alam mo na, may miss ko na yung Suyo. Man, eh. Parang nakalimutan ng buong mundo na itong pick na to. Suyo! Sabi ni Kelro, no? Suyo! Galing din mag-acting eh, no? May nakwento sa Hansi Wolf eh. Mabilis lang. May nakwento sa Hansi Wolf. Sabi sa Hansi Wolf na ang mindset daw ni Keller sa mga ganong klaseng bagay, kailangan daw galingan na niya agad. As in, magaling agad pagpasok pa lang para tapos na. Tama naman. Para tapos na agad. Applicable yan sa games. Sa games Kailangan din. galingan mo para 2-0 agad. Para to, uwi ka Diba? na agad, pare. Kaso ang problema, dalawa silang ginalingan nila eh. So game 3 tayo ngayon. With this game number 3, no, kaya magiging first pick na Aurora Gaming. Open ang Lancelot kung gusto nilang kunin ito. Kalea. Sushin din. Hindi. Sushin nakaban. Ay, joke lang kasi. Joke lang. Pwede naman tayo mag-joke dito. Oo nga. Huwag ka mag-alala. Argus. Joke lang. May trauma ang Aurora. Yung Aurora Hunters. Oo. Uy, Lancelot. Hindi pala trauma. Sila pala yung... Sila yung gumamit nun. Lancelot. Ayan na, Lancelot na ni Demon Kite. Veronic Philippines, open pa rin naman ang Yisujin Kalea. Yeah. Kung sakaling gusto nila kunin. What if Harith Arlott? Or Harit Kalea. Harith Kalea. Parang yun yung pinaka-safe. Nakita din natin kanina na Harith Phoebus kaya? Open yung Phoebus 2 games straight na naka-Phoebus si Kirk. Gawin natin 3. How about 3, di ba? How about 3? Para dito kay Kirk. Ito na, no, Onyx Philippines. I feel like kung makukuha nila at least yung Kalea dito, yung napakalaking pahihirap na agad kaya sa side ng Lancelot. Yeah. Kasi ang worry mo dito is kapag kinuha nila yung Kalea. Kasi bakit wala rin ng Zushin, so okay lang. So, Harith Kalea. Kaso, binigay mo yung Phoebus kay Edward. Oo. Pero baka ang sagot dito ng Onyx, baka mamaya na sila kumuha ng jungler. Since hawak naman nila yung Kalea, baka baglang mag-CC si Kirk ng Red 3. Dito talaga pumapasok no yung draft battle ng mga coaches natin. And kanina nga actually dun sa game number 2, we're talking about na parang dehado pa nga si King Kong using the Joy. Doon naman pumapasok yung mechanics tas mastery pa ng mga players. Pero nakikita natin dito na Tamas Midnight baka nga nakawin yung isang Phoebus. Matatawa ako pag nag-Esmeralda ang Aurora dito. Baka ang ending natin Esmeralda Uranus. Hindi malabong mangyari yan dahil magandang pick din ng Esmeralda against this Harith. Pero kung Hylos Granger muna ang kanilang kukunin, very interesting pick here mula sa Aurora Gaming. Going in for the early game power spike na kadalasan ay nakikita natin sa kamay ng Onyx. Ito pag nag-joy pa ulit medyo mahirap na mag-joy dito. May Hylos. May susundot na naman doon sa YSS. May susundot sa Joy. So this time around they go for the classic YSS pero sobrang laki ng focus ng Aurora dito sa Harith. Kasi itong Granger, it's a good laner versus the Harith. Pero yung Hylos talaga yung pinakamalaking dagok
sa draft dito ng Onyx Philippines. Kasi yung Glorious Pathway under the Zaman Force, malaking problema yan. Lalo kapag lumabas na yung Dominance Ice, ang laking damage reduction kasi babagal yung attack speed ng Harit. So, lesser dash, meaning mas less yung effectivity ng Harit sa teamfight. Pero, pag direct naman yung draft ng Onyx Philippines, YSS Harit to death ball strategy to. Oo, hindi lang yung death ball, no, kundi yung in-out na rin na inaabangan natin mula sa dalawang hero na to. And nabanggit mo na nga kanina, itong Esmeralda na magandang pang-pick din sana against this Harit ay takatanggalin na nila mismo. Mukhang XP laners ang iipitin ng side ng Onyx Philippines sa banning phase na ito. Ganda ng ban actually para manigate nga yung counter sa isang Harit. At the same time, ang hirap na rin kasi sa totoo lang if ang unat pa ng mga miyembro dito ng Aurora mismo. So might as well remove that. Open pa yung Arlot as well as the Phobius. Yeah. Pero nagkakaipitan nga sila sa EXP no na parang kung may option tayo na i-last pick na natin yung XP lane, i-last pick na natin. Sobrang interesting nga nito itong posisyon ng Aurora. Honestly, any other teams would just straight out ban the Phobius, pero Farsa pa yung inuna nila and Kim yung tinanggal dito ng Onyx Philippines. So they're really eyeing at those options na baka magkaroon ng Arlot, Phobius or CC Phobius exchange. So, for Onyx Philippines, honestly, mas malaking advantage kung kunin nila yung CC Red 4. Kasi ang sagot dito ng Aurora would be just Arlot. Oo. And ang tagal na natin hindi nakikita si Arlot sa serye na to. No? In fact, yung Arlot, napaka-prevalent nito sa first few games na napanood natin sa linggong ito. And with that last ban sa side ng Aurora Gaming, pwede pa nilang limitahan mas lalo yung mga mage options dito sa larong ito. Pero ang dami pa din naman bukas. Let's be honest, may Selena pa rin, may Kagura pa rin naman. Yung Eve na parang papahinga sa week na ito, hindi pa natin nakikita kahit isang beses. Ano kayang hero dito ni Fred? So, tinanggal yung Luway Wow. Meron pa namang mga Sicilian kung uhugod ka ng sobrang lalim. So, for Aurora, meron din namang Zask. Old school counter laban sa Harit. Lalim nga. Old school counter din against the Hylos, pero mukhang lapo muna ang kanilang kukunin. Interesting. Arlot ma ba? Binigay yung Arlot / Phobius sa Aurora. So, bahala si Edward kung anong trip niyang gamitin. Mage. Siguro yun yung iniisip dito ng Onyx, no? Kailangan nila ng pampatay ng mid laner ng Aurora. Kasi ang mga naiwan, again, yung mga Eve, yung mga static mages. Kaso baka nga magsisilion sila dito Tsaka ano din na-compensate na actually yung kakulangan nila ng early damage since naka-YSS sa Lapu. Parang, again, babalik at babalik tayo sa Keys to Victory na kailangan talagang labanan sa early game dito ng Onyx yung Aurora. And for the Aurora kasi parang gamay na nila yung early game na yan. And kumuha pa nga si Yue ng signature hero niya. Wow, grabe yung poke na manggagaling dito sa Granger and Novaria combo ng Aurora Gaming. At napaka-safe din kasi meron silang dalawang makunat na babantay sa may bandang harap. Sobrang ganda nito. Ang lagkit nung lineup ng Aurora, aside sa ang daming iintindihin ng Onyx, yung tumatalo na Phobius, kailangan mo pang intindihin yung carpet tsaka yung kumot. Literal, pwede kang matulog sa team fight kasi ang bagal gumalaw ng Onyx Philippines kapag tinamaan sila ng parehas. At kailangan na lang siguro mag-iingat kay Brusco dito on this Kalea. In fact, siguro dito ka magtatanong kung kailangan ba mag-flicker dito ni Brusco considering na medyo malayo yung mga targets na gusto niyang mahanap at hindi pwedeng lakarin As you said, napakalagkit ng mga heroes dito ng Aurora Gaming. Last pick here for Onyx. Ano yung hero ni Fritz dito? Sicilian. Selena Hindi na pa rin. Para hindi na kasi hindi mo pwedeng sabihin pangit Baka nga pala. Ito yung team na pag hiningi ng player, bawal mong hindian Tama. Kasi, ito first of all, mahirap mag-Selena sa Phobius. Kasi mararamdaman mo na parang wala kang contribution sa game. Basically, vision ka lang. And also, siguro ang nasa isip dito ng Onyx Philippines is yung vision na to magagamit nila. Kasi meron sila YSS So, yung vision game, pwede nilang magamit sa early to mid game para maging aggressive against sa Aurora. Pero yun nga, it doesn't solve the problem na kapag nilataga ka ng carpet at ng kumot nung Novaria, ang bagal ng heroes nyo. Well, hopefully, may nahanap na ng sagot si Super Prince dito. Dahil may mga oras naman na nahanapan niya ng sagot. Ang tanong na lamang ay kaya ba niyang labanan yung mismong facts na nilatag na. Welcome to game number 3 of this international rivalry between Onyx Philippines and Aurora Gaming. Magtatapatan na ang Onyx seed number 2 and Aurora seed number 1 for a winner-take-all dito sa game number 3.
Ito na yon mga pare koy. Ito na yon. Dito na natin makikita kung sino nga ba ang mananatili sa taas. Makakita kaya tayo muli dito ng Season Battle kasi when it comes to their early game, literal na parehas sila kayang manalo sa early game. Nandyan yung Selena ni Prince, nandyan of course yung mga posts na manggagaling mula kay Yue. So technically, pindutan na naman talaga, doon at doon na naman papasok at doon na naman tayo mangyayari yung labanan. Si Brusco, low health agad, early pa lang, pero maiiwasan din naman niya yun. Pare, hindi nag-flicker. Pinakilig lang. Nag-regen, pinakilig lang pare. Calculated, man. Iba talaga yung mechanics nito mga taong to. Kalagitnaan ng basic attack nag-regen si Brusco. Tapos alam niya yung may palabas na Star Shatter. Fortunately for him, nag-level 2 si Brusco. So nakatalon siya. Pero yung yung mga jungle camps ninanakaw. Uy, tumama yung arrow dito. Hala. Pwede lang i-burst down sa Hala. light at nakita ng Super Fam na meron silang matatarget doon. First blood ay masasecure ng Onyx PH. Alam mo, hindi pa nagsisimula pero kinikilig na ako. Yue versus Super Prince. Magbabatuhan ng Star Shatter and Abyssal Arrow. Late game pre, magpapaulan yung parang 3-point shootout to pare. Ang daming archer dito, men. Sama mo na si YSS. Archer din yan. Kaso yung dalawa, totoo eh. Uy! Nag-flicker in! Si Brusco dito, sabay gamit na lang din naman ni King Kong ng kanyang ultimate. Mainit ang pasimula ng Onyx. Pero ito na yung sinasabi mo. Ito na yung sinasabi mo, Umi, na magpapaulan at magpapaulan lang dito si Yue. Pare, meron din palang Granger para tayo nanonood ng Golden State versus kung sino mang kaya pang truest dyan ngayon sa NBA. Men, ibang klase yung nangyayari ngayon. Pero mukhang magkakaroon na nga ng madaming hero dito sa may bandang ibaba. 3v1 scenario para dito kay Edward. Si Edward na naman ang nakita dito ng Onyx. Tinatry niyang i-sustain. Pero ano nga bang laban ng tatlo? O ano bang laban ng isa sa tatlong miyembro ng Super Fam? By the way, nakakuha ni Yue yung purple buff. Dalawang beses yung tinamaan yung YSS. Wow. Aray ko po. Parang parang naglalaro ng billiards, men. Si Yue dito kanina siya sargo na sargo. At nakakatakot yun, no? If you are the Jisun Chin, kasi gusto mo nga mabilis ka makapag-level, gusto mong mauna ka sa mga pera around the map. Pero mukhang itong turtle na ito, lalabanan ng Onyx. At hindi yata lalaban. Dahil nakuha lang ng mabilisan dito ni Demon Kite. Yung turtle, ready pa rin lumaban ng Aurora. Si Edward dito, tinatry niya pang i-zone out si Kirk. Pero dahil nga siguro dun sa Purple Steel, Prince. hindi na nakalaban pa dito ang Super my Fam. goodness! Super Prince right now, inahabol ni Light. Kita mo yung ginawa niya, nalagyan niya ng trap yung Little Wonder para makadash siya 2 beses. Grabe. Ayun lang. Pare, kakatingin ko pa lang sa screen ko, ina-assess ko pa lang kung nasaan na ba tayong punto ng larong ito. May ganun na agad na pinakita si King my Kong. goodness. Nangangalati na ang buhay. Yue is on fire. Pare, Alam mo yung accuracy hit rate ni Yue napakataas. Dapat ang binibilang sa kanya nagmimintis. Wala. Well, may isa siyang pinang-check kanina. Kita-kita sa camera. Pero halos lahat ng mga binabato ni Yue talagang sulit na sulit. oo, ibang klase din kasi yung timing eh. Minsan kasi kahit yung may pulso lang, minsan may mga oras na hindi natin iniisip na may mangyayari doon pero napupulsuhan ng mga Novaria, may ng mga Selena, may na si Edward ngayon. Ay! Gusto ring magpakita ang gilas ni Prince. Labanan nga yata talaga to ng mid laners. Asin todo yung dalawang mid laner natin. Pero top lane na. Yue. Umaamba lang dito ang Rora. May nabubuo lang na mainit na tensyon sa may bandang itaas. Ibang klase ang galawan ngayon ng dalawang mid laners natin at may tumama na naman na arrow. May kasamang traps. Pero wala po nang mangyayari. Doon muna tayo kakalma. Parang kailangan nga natin bantayan yung mga skill shots na napapato kasi sa totoo lang parang yung zoom out sa mapa. Tsaka lang natin napapansin yung mga yung mga long play na ginagawa ng parehas na teams. Ganitong klase yung game na ang hirap i-analyze eh. Kasi ano gusto mo sabihin ko, tumama eh. Di ba? Anong i-analyze mo? Tumama eh. Kapag tumama, tuloy-tuloy na yun. Ang daming damage, ang daming vision, ang dami ring mga stun. At ngayon yung pagre-reset nila yung turtle. Di tatama kay Brusco yung Star Shatter. But here comes Edward, magpapantay na. Kompleto dito ang 5 miyembro ng Aurora. Nasecure na nila yung turtle. Umamba pa si Brusco with a flicker. Si Edward ang hinuli sabay follow up ng pana. Pero flicker
Super in si Kirk para lang ma-secure yung kill. May arrow na Hoy! naman, pero hindi ko connecta. Si Demon kahit dito, tinatry sayawan ang Super Fam. Pero si Hoy! Super Prince, ready din talaga magbato ng mga arrows dito para mapalayo ang Aurora. Yeah, yun lang yung advantage nun ng Onyx. Kung tapatang suntukan, medyo lamang sila. Kasi may reliable way for Super Prince to actually deal damage. May slow pa. So, ang laking tulong nun para kila Brusco, kila Kirk. And meron din silang natural way of sustaining these fights. Samantala sa Aurora, halos lahat ng skill nila, men, kailangan mapatama mo. And kapag tumatama naman kahit paano kay Aurora ay nararamdaman yung kalakasan ng kanilang lineup. But as you said, it's still a 50-50 kung hindi tatama sa side ng Onyx Philippines. Kung mamamikrohan nila, ay ibang usapan naman yan. Kaya naman kanina, no, nakita natin yung laban na yun, nakuha man ng side ng Aurora. Ang pagong na yun ay maliit lamang kanilang kalamangan in terms of gold. Patuloy lamang ang ating laro. 7 minuto, or 6 na minuto na lamang Grabe si atin Prince. nakikita. At hindi pa rin tayo nakakakita ng 2,000 kalamangan. Pressure talaga, no, yung ina-apply nila. Oo. Alam mo, feeling ko may nai-inspire dyan sa audience eh. Pangalanan nating burrito. Oo. Oo, Ito yung 2 hero niya eh. oh, nagchat-chatan siya sa GC. Guys, ganito ako magnubari tsaka si Line. Parehas niya. Mamaya, willing akong testingin si Burrito. Mag-aaya ng RG yan. Oo, manggigigil yan pare. Kahit sino naman eh. Yung mga Selena player kasi natin for some reason, trip na trip din yan si Novaria. Oo, kasi gusto nila yung mga accurate talaga, Oo. yung mga galaw mo. Pero speaking of being accurate, Super Prince, no, tuloy-tuloy lang talaga sa pagbato dito ng mga arrows to the point na nahihirapan Oh, mag-engage ang Rora pero nakita ni Light si Kelra dun sa baba Aray ko po. na stun. Wait, hindi tumamang Star Shatter pero okay lang yun na para sa Rora kasi sinone out lang nila si Kelra para rumekta dun sa Yeah. turtle. Hawakan na nga nila ang pagong dito. Mid lane do. Aurora ngayon may nangyayari ata sa mid lane. Si Demon kahit ang kanilang bibigyan, hindi tatama ang Star Shatter. At hawakan na nga nila itang pagong na ito. Doming kahit magpa-farm lamang ng bagya. At si Demon kahit ganun na rin. Mukhang papakalmahin muna. 2 XP laners, 2 roamers. Papabayaan muna nila. Turtle na to. Sobrang lala nung hindi nag-purify si Kelra. Talagang kabisado niya kung kaya siyang patayin. Ngayon, wala yung Glorious Pathway. Pero hawak pa rin naman ng Aurora yung pagong. Medyo malayo si King Kong dito ha. Nag-conceal pa nga si Brusco, pero si Kirk pumasok na. Na-secure ni Demon Kite yung turtle. Oh, no, Kirk. Mag-isa lang si Kirk sa buong koponan ng Aurora at si Light ay ganun din naman. Ang kaso nga lang, i-ready lang din agad ang kanyang mga kampi para tulungan siya. That's gonna be a 1 for none. Tas meron pang turtle para sa Aurora. First big gold lead para sa Aurora Gaming. 2,000 na ang kanilang kalamangan after that win. At mukhang may balak pa sila dito sa may bandang ibaba. Hindi na itutuloy ni Brusco ang play. Pero look at the pokes coming in from Domingkite. Uma-array na si Kelra mula sa mga death sonata ni Domingkite dito. Yeah, ito yung problema yung kapag tumatama yung mga skills ng Aurora sa bottom lane. Makukuha naman na yung Torre. Pero yung dalawang dalawang lane na nagsuntukan. Palitan lang din sila. O kanina, ako yung pinapanatan mo. O ngayon, ikaw naman. Diba? Hindi papayag na malulugi sila sa 1v1 na yun. Ngayon na lang ulit ako nakita ng 1v1 na Novaria at Selena pare. Bawal ka matalo dyan eh. May tangal ng kasama yan eh. Pang malayuan eh. Oo. Labanan ng mga LDR pre. May dopamine effect yan eh. Yung kapag nanalo ka, mas magaling. Mas asintado ako Ay. And ito rin yung parang tinatawag nating heat check heroes eh. Yung kapag ka nakakuha ka ng isa o two straight, tuloy-tuloy na yan eh. Ang tanong na lang, sinong unang iinit sa dalawa? Grabe yung damage ni Super Prince. So siya pa yung pinaka nasa tuktok. Siya pa yung number 1 damage dealer. Well, again, karamihan kasi ng damage ang sumasalo si Light. Oo. So, yan, medyo sure hit yan. Laki ng katawan yan eh. Actually, yun yung trabaho niya dito eh. Oo, saluhin yung mga pana at yung mga traps. Kumbaga, para kapag may ibang natamaan, tas nandoon siya sa teamfight, kasalanan niya. Kasalanan niya. Kumbaga, ang ganda nga ng ginagawa niya eh. Basta kapag nakakita siya ng hero na kunwari na paggamit ng dash, kunwari mga Traceless, yung transform ng Selena, even yung dash ni Kelna kanina tsaka ni King Kong, automatic nag-call ng Glorious Pathway. Kaya na-zone yung ibang members dito ng Onyx. Kaya naiwan si Kirk doon sa likuran. And medyo wala ka ng choice, no? The moment that you hit your bravest fighter sa harapan ng marami at may Glorious Pathway, kung magiging tumaligod ka ng saglit, chinek mo lang kung sumama ba yung mga tropa mo, tapos nakita mong gano'n na kalayo, hihilingin mo na lang na makakahanap sila ng trade. Pero mukhang baburst na agad ng Aurora Gaming. Ang Lord na ito. Labanan ng Lord Hylos oh. Si Prince, nakakita siya ng pwedeng targetin dito at nandun na nga yung pagtalon, masesecure lang ulit ni Demon Kite ang Lord. Lalaban pa rin naman ng Super Fama. Sinasayawan ni Kelra dito. Si Light delikado pero mabibigyan pa rin ang gold stand
Vanguard, and Demon Kite will secure that kill. Tuloy lang ang pag-arangkada para sa Aurora Gaming. A 2-for-2 trade pero ang Lord ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Grabe yung ginagawang pang-zone ni Light. Men, ginamitan niya ng glorious pathway si King Kong. Siya lang mag-isa. It forced out the Traceless. Kaso late na yung pagpunta niya sa Lord Pit. Nakuha na ni Demon Kite. So it didn't even matter kung lalaban pa yung Onyx Philippines at that time. Kasi pagbalik ni Light, may sundot eh. Yun yung kailangan nilang isipin. Hindi sila pwede magtampisaw sa teamfight dito ng Aurora kasi may additional stun pa. May crowd control na hawak yung Hylos. At akala ko nga kanina ay nahuli na ni Brusco yung jungler ng Aurora Gaming after that flicker play pero hindi naman pala. In fact, nakuha pa nga ng Aurora. Ayan, another skill shot landing. Tuloy lamang ang pagbabato ng Abyssal Arrow. This hits on one. Pero wow! Dark Wave Flicker! Uy, wait lang. Babawi pa rin dito ang Aurora. Kaya din nilang magbato ng mga malalayo at range na damage output mula kay Yue. Makukuha din nila yung torre doon sa gitna. Lumiliit ngayon ang mapa ng Onyx. Pre, yun yung sobrang wagang prinsesa ko treatment. Grabe si Edward. Bawal. Bawal yan ya. Bawal yan yan. Hindi yan tatagos sa akin, G. Hindi tatagos yan, G. Grabe yung pagprotekta. Actually, aabot yun eh. Pero kita din ni Super Prince umabante yung Phobius. Ganda rin yung read ng Onyx na ia-attempt ng Aurora yung counterplay na yun. Pre, real to kung mangyari saan sa RGN, kikiligin ako. Oo. Yung napana ako, tapos biglang may mag-flicker Para dark wave sa'yo, para no? sa akin. Abay, tol, ganun mo ba ako kamahal? Willing ka bang ibigay yung buhay mo para sa akin? Ipapalo mo, maglalaro kay 7 days, lalagay mo siya sa Affinity, bro. Na level 7 bro agad tayo dyan pare. And ito na yun ha, Onyx Philippines now behind by 3,000 gold lead. Aurora Gaming tuloy-tuloy ang kanilang pagpupush in terms of map control. Ay nakakalamang na talaga sila in terms of turrets as well. Grabe nga yung ano nila dito, no? Yung macro nila. Pero when it comes to kills, nakakasabay yung Onyx. Ang nakakatakot nga lang kasi, hindi naman nagmamatter yung kills. Ang pinaka magmamatter pa rin kasi, especially sa late games yung mga control of the minions. Yung minion wave management na kung saan, as of now kung papansin natin, lamang ang Aurora dyan. Yeah, tsaka ang dilemma dito ng Onyx, yung patagalan ng clash, lugi sila. Pag na-burn na yung Zaman Force, they have to wait for the second round. Tapos pati yung Mountain Shocker na hawak dito ni King Kong. Kapag tinignan mo yung Aurora, puhunan nila dito HP tsaka mana. Well, si Granger yung kanyang mga bala. Pero at this point, ang dami na kasi ng stacks ni Demon Kite. So, kahit tumagal yung team fight, walang problema para sa Aurora. In fact, may enjoy nila yan kasi more chances of winning mula kay Yue. Rain check na nga lang yung ginagawa ni ni Yue. Bumabato-bato na lang paulit-ulit doon sa okay, kumabit pero mukhang hindi makaka-all-in. Grabe si Edward talaga. Huwag ang mga prinsesa ko. Ibang klaseng pang-body build pang bodyguard no? Oo. Body sacrifice malala. Oy, tumawid Tumawid. First down din, actually, yung Lord. Wala nakakita. Nakita rin naman ni Kirk dito at nandun si King Kong sa gilid. Nakita niya si Light, papasok pero reset na naman dun sa Lord. Bibitawan nila at si Prince together with Yue. Aray. Atake lang ng atake ng mga pwede nilang ibato. Ibang klase. Si Lightman talagang trabahong matatag. Imagine mo tinitira siya. Check push. At nakuha agad ni Demon Kite yung Lord. Delikado pa nga ang buhay doon ni Brusco. Kendra? At ngayon, dalawa na ang masesecure ni Demon Kite. Sasayaw mag-isa. Si Kendra dito. Nandiyan si Super Prince pero hindi enough yung damage output nila para pabagsakin ang kupunan ng Aurora. At si Doming na mismo ang haharap para i-zone out ang Super Fam. Makakadepensa naman sa may batang itaas at napakasakit na nga ng mga Star Shatter na nanggagaling dito kay Yue. Recta mid na naman ang kanilang call. Tatama man ang Abyssal Arrow. Wala ito atong magagawa. 5 segundo para dito kay Brusco. 10 para kay Kirk at Kenra. Makakadepensa pa nga ba ang Onyx dito? Mukhang hindi rin naman na itutuloy pa ng Aurora yung pag-push sa base. Kasi pwede silang sumama dun sa itaas. Pwede nilang samahan yung Lord. Pero mukhang kaya pa rin naman tong depensahan ng Super Fam. Nandito na yung pathway. Nandito pa yung kumot na ilalatag ni Yue. Kaya naman grabe yung lagkit. At Onyx na mismo ang pipiling wag na lang tayong lumaban at wag na lang tayong dumipensa dun sa itaas. Oh my goodness, that goal mula sa Aurora. Immaculate zoning din. Aray! Ang sakit ng Star Shatter. Sa sobrang sakit, inubo ka na ulit at mukhang babagsak ang turret dito sa may bandang ibaba. Kakabit pa ng pana, hindi na naman nila makukuha. And here we go! Papasok na si Brusco! Nag-set up na siya ng isa, pero nandito rin yung glorious pathway at rumaragasana. Nagliliwanag na ang Northern Lights sa muling pagtatagpo. Magniningning
klaseng domination ang pinakita dito ng Aurora. Off of the back of US Novaria. Grabe. Pindutan malala, men. Absolute cinema. Yung mga latag ng Glorious Pathway, yung latag ng Astraleco, men, ginamit yun para ma-zone out yung Super Fam. Hindi makaalis ang Super Fam kung saan sila tumayo doon sa laban na yon. Pero naging napakaganda ng setting ito. Palakpakan pa rin natin ang Onyx family. And of course, the Sonics na present pa rin sa pagsuporta sa kanilang team. The debut of the Joy Skin noong game number 2 kung saan nabigyan din nila ito ng panalo. Congratulations pa rin for Onyx Philippines. Still one of the safer teams papunta sa playoffs. Pero ito na, nagsimula na ang senaryo para sa Aurora Gaming. Kaya naman kausapin na natin ang Aurora kasama ang ating hosts. Third game domination. Talk about a thriller from your winners, Aurora Gaming! Cannot believe it. Right after game number 2, which was, proven to be quite close, Yue, hindi naging dikit yung game number 3. Talk to us about your journey for this season. Ano bang pinagkaiba ng Aurora sa ngayon compared to like the previous weeks 1 to 4? Ano ba yung nagawa ninyo ngayon na mas maganda compared to week 1 and 4 during the first round? Siguro yung nagawa namin maganda is na-improve namin yung mga nagiging error namin itong mga last weeks. Then mas siguro inayos namin yung pagiging disiplinado namin. I love the discipline that you have. Talaga namang sabi nga ng ating mga casters, week 1 pa yung huli yung talo, win streak kayo tuloy-tuloy, and palapit na napapalapit ang ating playoffs. Looking back at last season, pareho din ang kinatatayuan ng Aurora Gaming. One of the closest sa securing the playoff spot. And Yue, ano ba sa tingin mo yung kailangan nyong gawin as a team para tuloy-tuloy nyo na ma-secure yung playoff spot? Siguro yung pagiging consistent. Yun yung pinaka-important sa magiging factor sa amin. I mean, they still have another match na nandito or magaganap sa Lunes, and I'm sure all the Auroras are gonna be ready for that, right? Domeng, kahit we've talked about this time and time again, napaganda ng nagiging run ninyo so far throughout the season. But talk to me about this. Kasi ang dami na naming mga gold laners na tinanong namin kung sino ba sa kanila ang rival nila for each other. Pero sa'yo, sa tingin mo, sino ba ang katapat mong gold laner this season? Hindi ko tinitignan lahat na katapat ko eh. Kumbaga, tinitignan ko natin sila lahat, halos pantay lang ganun. So parang wala akong tinitignan na rivalry. Kumbaga, nilalaro ko lang yung laro ko. Kung ano yung pinapakita ko, and yun. Sila lang naman din yung nagbibigay ng rival. Okay, I like it. I like the idea. Sabi mo, sila lang din naman ang nagbibigay ng rival, di ba? Pues ako ang magbibigay. Who feels better facing off against? Si Kelra ba o si Oheb? Si Kelra, pinatay niya ako kanina eh. Okay, that's a valid answer. Maganda yung naging performance niya din with that Granger. Alam natin na ilang beses ka na naka-triple kill, double kill with that performance. And kita naman natin ngayon na sobrang full house na naman every time na Aurora is playing at the MPL Arena. What do you want to say to the Auroras? Okay, sino? Ikaw daw, di man kahit. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Aurora. Thank you sa pagpunta dito kahit may bagyo. Ingat kayo palagi, tsaka yun, salamat sa suporta. Auroras once more, lights within. For your winners once again, Aurora Gaming! Just another victory for the Auroras, being able to showcase what they can do. Obviously, 100% yung kanilang binibigay, even when they're not 100%, and that is what you love to see from the team. Discipline ang pinapakita nila all throughout the regular season at nakikita nga natin na papapalapit na sila ng papalapit to securing the playoff spot. Isa na lamang, kaunting hakbang na lamang, and they will be making it to the postseason. But here is going to be another conversation from our casters.
Maraming salamat sa ating mga hosts, pati na rin sa Aurora Gaming. At mukhang kitang-kita naman natin yung suporta ng Northern Lights para dito sa kanilang team. 10-1 currently sa ating liga. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para ma-secure ang kanilang playoff spot. Malapit-lapit na sila patungo sa Cuneta. Diba? Malapit na sila mapunta sa isang mas pinalaki pang venue, pero ibang klase talaga yung galaw dito ng Aurora. Yeah. Kung mga mistaken, isa na lang. Isa na lang. Isang match na lang. Kapag Yes. nanalo sila sa Against TLPH. Sa Monday. pasok na sila sa playoffs. Yes, and that's gonna be a hard matchup para sa kanila. Pero ngayon, pwede muna silang mag-celebrate sa kanilang napakikita sa larong ito. In fact, our MVP para sa game number 3, walang iba kundi si Domenkite on a perfect Granger performance. 8-0-1 sa larong ito. Walang nakahanap sa Granger despite all of the things na pwedeng ibato ng side ng Onyx Philippines. Yeah, ang ganda kasi ng ganda ng coverage dito ng Aurora sa kanilang gold laner. Kita mo naman kanina si Edward, si Light, literal trabahong matatag eh. Trabaho talaga na protektahan si Domenkite. Pero kinaganda kasi kay Domenkite, super utilized yung space na mayroon siya sa mga team fights, yung objective taking, kahit tamaan siya ng pana, nakikita natin yung aggression pa rin ng mga bala mula dito kay Domenkite. Basta may haharap mula sa side ng Onyx at nakaredy yung kanyang mga kampe, nagiging aggressive yung mga Granger, yung Granger with the Death Sonatas, with the Rhapsodies, and even yung kanyang paggamit ng mga dash, super well-timed and controlled mula dito kay Domenkite. And also, yung yung paggamit din niya actually ng Purify, yung timings. Sa totoo lang, kasi ang hirap din talaga nung game na to para sa mga gold laners natin. Yes. Lalong-lalo na ang dami talagang threat. Diba? Nandyan si Brusco, bigla-biglang papasok. Nandyan si Kirk. Pero alam na alam ni Domenkite kung kailan at kung saan siya pupwesto sa mga teamfights. Sobrang free hit niya sa mga pwesto sa mga teamfights. Oo, ibang klase din. No? Bukod sa iniiwasan mo si Brusco, pati na rin si Kirk, ay kailangan mo rin iwasan yung mga nanggagaling kay Super Freak sa Abyssal Arrow. Alam mo, naging napaka-impressive talaga ng laro na ito para sa side ni Domenkite. And sa totoo lang ng Aurora Gaming, it's almost as the same thing that happened in match number 1 or game number 1 kung saan isang malaking team fight lamang ang kinailangan nila. Medyo na-confirm ko sa last Lord fight, yung kagat pati yung kagat ni Super Princeman winning their crown ni Domenkite. Ganun kalala yung awareness ni Domenkite sa team fights dito ng Aurora. Parang alam niya, medyo ganito na yung kalibre ng mga gold laners natin, men. Ang hihirap nilang patayin. Kumbaga lahat parang kita nila na, oy, may paparating na pana, may kagat, may kasamang trap yan. Hindi naman siya tinamaan ng trap do, pero may marka kasi yung high-low sa harapan. So makaka-double dash si Super Prince at pag tinamaan siya ng kagat, di natin sure, baka mapatay pa yung Granger. And ganun kalala yung positioning. Nakita natin yan from game 2 mula dito sa Onyx, and pinakita rin yan ng Aurora. Pati nga yung presence of mind lang ni Edward, men. Tinamaan lang ng pana. Willing siya mag-commit ng Dark Wave Flicker. Yung mga bodyguards dito ng Aurora, literal, even si Light, na hindi talaga hinayaan si Sigma Jungler na makapag-farm ng matino, makalapit sa mga objective takedowns. Kaya parang para sa Onyx, hindi sila basta-basta nakakalapit at hindi sila basta-basta nakakakontest doon sa mga Lords, sa Turtle, even nga sa mga Tori. Laging naka-zone talaga itong si Light. Sobrang lala nun, men. Yung pakiramdam na kapag jungler ka, nag-low res pathway yung Hylos, sa'yo lang. Medyo nakaka-insulto yun eh. Parang, boss naman, baka gusto mo magpalaro, di ba? Kasi kanina pag low res pathway, tinayon siya ni Light eh. Di ko nga alam kung may kasama sticker pa yun eh. Tapos pagka traceless niya, sinubukan niyang pumunta sa Lord, ay wala na pala. At late na ako. Nakakainis din kasi yung mga ganong klaseng galaw ng Aurora Gaming. Yung para bang ginagawa nila na may kasamang mensahe. Men, yung flicker, dark wave ni Edward, we take jokes about it, no? Pinagtritripan natin. Pero sa totoo lang, kapag nakita mong willing yung mga tao sa Aurora na gawin yon para protektahan yung mga carries nila, may mensahe yun eh. Naramdaman yun. Naramdaman ni Prince yun. Ay, bawal. Bawal. Huwag ang prinsesa daw nila. Pipilikeran ako nito ni Edward. Lumapit lang ng onti, humarap lang ng onti. Normal naman yun, no? Yung i-attempt ng mga Selena, kahit si Burrito ginagawa yan eh. Magdadash palayo. Pero ang malala kasi doon, pre, yung timing. Na ang layo pa niya eh. Ang layo pa sa Granger. Tapos si Edward, hindi malapit sa Granger yung dark wave niya. Literal yung dadaanan nung Selena
konting timing lang sana, tatama yun eh. And kung sakaling tinuloy ni Super Friends, buti na napaka-disiplinadong mid laner dito ni Super Friends. Dito sa larong ito, no, napansin natin na madalas ang mga plays na nagkakatuluyan talaga yung mga plays na pang-counter ng kabila. And iba yun na yung may layer na yung team fights natin. Yung counter ng isa, ka-counter ng isa para sila yung panalo. Grabe. Ganon nila kabisado ang isa't isa. Ganoon nila pinaghandaan ng isa't isa. Kaya umabot tayo sa game number 3. Yung Big 4 men, ginawang Big 2. Yung Doming Light Connection. Ang lala nitong duo na to, yung Protectodo ka sobra. Pero kahit iwan ka nung tank mo, parang okay lang. And sobrang overwhelming din nung presence. Not just with the Hylos, pero yung Granger, kanina, again, sa mga teamfights na nakita natin, no, kaya niya sarili niya eh. Oo. Imagine mo pa pag may dagdag pang protection nung Hylos. Tsaka nakita din natin sa mga MVP highlights natin. In fact, by the way, the carry and rich guy dito would be our si Doming guy. The Granger of this game is the BPI rich guy. Nakita din natin sa MVP highlights na naiiwasan niya kasi. Yun yung I feel like number 1. Yung mga pwedeng iwasan, naiiwasan. Yung mga hindi maiiwasan, nawi-Winter's Crown. Yeah. So it's insane, honestly. Kung isipin natin yung mga gold laners natin. Kasi hindi lamang si Doming yung gumagawa to. Almost all gold laners dito sa MPL Philippines are in the level na para bang may observation hacking na sila, pare. Parang na alam na nila kung saan manggagaling